Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. Ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 21, versikulo 21. Babasahin ko sa wikang Tagalog. Sabi po doon, ang lumalakad sa daan ng katuwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Sabi naman po sa NIV translation, whoever pursue righteousness and love, find life, prosperity, and honor. Today, the topic po natin is paano natin makakamit ang totoong buhay, ang tunay na buhay. So, yun po yung title po natin, paano natin makakamit ang totoo at tunay na buhay, no? Bilang pong mananampalataya ng ating Panginoon, na importante po talaga na lumakad talaga tayo ng may katuwiran. Unang-una, ano yung teaching natin? Unang-una, lumakad ka sa daan ng katuwiran. Sabi niya, pursue righteousness. Na importante po na pinupursue po natin yung righteousness, walk in righteousness, kasi napakahalaga po nun, no? Na minsan, iniisip natin na parang hindi yata angkop sa buhay ko yung pagiging righteous kasi, no? Para lang yata yan sa mga banal, no? Kapag kilala mo si Lord at tinanggap mo siya bilang bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, no? Mararanasan mo ang buhay ng katuwiran na kay Jesucristo lamang matatagpuan, no? Na ibibigay po sa atin ng ating Panginoong Hesus. No, na walang imposible mamuhay ng tama at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon dahil ayun talaga yung nararapat, no, na mamuhay talaga tayo ng tama ayon sa kalooban po ng ating Panginoong Diyos. So kailangan lumakad ng katuwiran, no. Lagi po 'yung tinuturo ng Bible na tayo po ay tuwing ah, magbabasa ng salita po ng Panginoon at pinipili natin ang paggawa ng tama, tayo po ay namumuhay sa kanyang kalooban at sa katuwiran na binigay po sa atin ng Panginoon. So, pangalawang katuruan na sinasabi po natin doon, ang lumalakad sa katapatan ay nagkakamit ng buhay, no? Lumalakad ka ba sa katapatan? Sabi doon, magkakamit ka ng buhay. So, kaya nga, paano natin makakamit ang totoong buhay kung lumalakad ka kay Lord? Are, are we walking with God, no, daily, no, through His Word? Yung source of strength ba natin ay salita ng Diyos? Ang source of hope ba natin ang salita ng Diyos? Ang source ba ng lahat natin, ng kalakasan, ng lahat sa buhay po natin ay salita ng Diyos? Dapat lagi po tayo nakarely, no, sa salita po ng Panginoon para hindi po tayo maligaw, no? And sabi doon, at magkakamit ng karangalan. No, ang taong namumuhay sa salita po ng Diyos ay mararanasan niya ang buhay na kalugod-lugod at marangal sa harapan ng Diyos. Talagang di niya nanaisin na gumawa ng kasalanan kasi alam niya, no, ayun yung totoong buhay talaga ayon sa paningin ng Diyos. 'Di ba? Isipin natin na maraming tao na ayaw nila talaga yung ganung usapan dahil ah ayaw nila, ayaw talaga nila mamuhay ng tama. Sabi nun, at it leads to prosperity, no, pagpapala. May dalang pagpapala ang mga taong namumuhay sa ating Panginoon na hindi lang naman sa physical, hindi lang naman sa spiritual, hindi lang sa emotional, mental, at even sa financial, in all aspect of life, no? Lahat ng aspeto ng buhay, even socially, no, economic status ng ating buhay ay magbabago dahil maayos tayo sa harapan ng Diyos. Iba pwedeng maayos tayo sa harapan ng tao pero hindi na pala tayo maayos sa harapan ng Diyos. Kaya importante both inaayos natin yung sa harapan ng tao at sa harapan din po ng ating Panginoon na importante po na nakikita po si Kristo sa ating buhay. No, kaya nga pursue righteousness, no? No, nagagaling kay Kristo na talagang pinapamuhay natin 'yon para hindi po tayo para po wala pong may stumbling block ng mga bagong Kristiyano or yung mga mahihina pa po sa pananampalataya, hindi po sila matisod, no, sa kanilang pananampalataya. Kaya importante po na, no, ang lumalakad sa daan ay makakamit ang karangalan. So, and love, no? Pangapat, ang lumalakad sa karangalan ay ah, nagkakamit ng pag-ibig, no, sa kapwa. So pala ang taong lumalakad sa Panginoon, no, sa ating Panginoon ay mapagmahal. So isipin ba natin tayo ba ay mapagmahal na tao o
talagang wala tayong pasensya, no? No, lahat po tayo nagagawa 'yan, even us, ikaw at ako, nagagawa po 'yan lahat at hindi po sa atin lingid sa harapan ng Diyos kung ano po yung ginagawa po natin, no? No, minsan hindi na tayo mapagmahal, no? Nakakasakit na tayo ng damdamin, tao, mga situation ng buhay natin na puwedeng nakakasakit tayo, nawawala na yung pag-ibig sa kapwa. Na importante rin naman, ang pag-ibig din natin sa Diyos ay laging, manguna 'no. Mahalin mo sabi nga 'no, bago pa lang tayo umibig, minahal muna tayo ng Diyos. Kaya yung pag-ibig po mahirap pong, umibig ng tao 'pag wala po tayong pag-ibig na nanggagaling po sa ating Panginoon. Kaya importante po na meron tayong pag-ibig. So, paano natin makakamit ang totoong buhay at tunay na buhay? Una, lumakad tayo sa daan ng katuwiran. Pangalawa, lumakad tayo sa katapatan. Pangatlo, lumakad tayo at nagkakamit tayo ng buhay, at karangalan at siyempre ang pag-ibig. Ang totoong lumalakad sa ating Panginoon ay natututong magmahal. Marami pong salamat at tayo po'y mananalangin. Panginoon, turuan mo po kami lumakad in your righteousness, in your life, in your love, Lord God, in prosperity, and we will find prosperity and honor in our life. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain mo po kami magdala ng pagpapala ang iyong salita sa aming buhay, na magdala po ito ng transformation, conviction. Lord God, it leads to instruction, Panginoon. Marami pong salamat sa oras na ito, sa maiksing oras, yet powerful message, Panginoon, comes from your word, Lord. At I pray, Lord God, sa bawat may sakit, Panginoon, pagagalingin mo lahat po ng may mga sakit today na nakikinig, at sumusubaybay sa programang ito at Lord, yung mga nangangailangan, Panginoon, ng financial, nangangailangan, Panginoon, ah, ng comfort, Panginoon, dahil malayo siya sa kanyang mga pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po sila ng kalakasan, wisdom na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Mga magdidesisyon po ng tama, Panginoon, ayon sa salita mo, Panginoon. Lord, marami pong salamat. At naniniwala po kami, Panginoon, lagi po namin pinagpipray sa mga oras na ito na hindi lang umabot, Panginoon, sa Pilipinas ang programang ito, kundi sa buong mundo, Panginoon. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen and amen and amen. Maraming pong salamat sa oras, sa maiksing oras na ibinigay niyo po sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, just subscribe, like, and share na rin. At mag-comment na rin tayo kung tayo po pinagpala ng salita pa ng Diyos. At palagi po nating sinasabi sa ating pagtatapos na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless everyone.